Good morning, everyone. Kamusta po kayo mga kababayan? Pag-usapan po natin ngayon itong reaksyon ni Leni Robredo tungkol po doon sa joint press con kapon sa Manila Peninsula Hotel na nanawagan po yung joint press conference doon na sila Isko Moreno, Ping Lacson at Norberto Gonzales na magbitaw na sa kanyang kandidatura si Leni Robredo. So yun po yung isa sa ating pag-usapan mamaya-maya po. At itong isa po na issue na ating pag-usapan ngayon, itong bagong release na survey ng Okta Research na kung saan si Marcos ay consistent yung kanyang lead, ay nagkaroon ng 57% lead si Marcos laban kay Robredo. So, bago po tayo magpatuloy, ay mangyaring mag-subscribe na po yung mga kababayan natin na hindi pa nakapag-subscribe sa ating video at channel, Manny TV Komentaryo. Yan po yung ating YouTube channel. At mangyaring paki-like na lang po, share, at pindutin na rin po yung notification bell dyan para updated po kayo sa lahat nating mga video. At gaya nga po ng ating pinag-uusapan, ito pong reaksyon sa kampo ni Leni Robredo at sa pamagitan po ng kanyang spokesman na si Barry Gutierrez ay sumagot po tungkol doon sa banat sa kanya ng kapwa niya presidential opposition party na umatake sa kanya kahapon na siya nga po ay pinabababa at dahil wala daw po talagang pakinabang siya doon sa kanyang kandidatura. Yan po yung mga panawagan. At bagamat 5 yung nakalista doon na pumunta sa Manila Hotel kahapon, Manila Peninsula Hotel, ay 3 lang po dumating. Si Gonzales, Lacson at saka si Dumagoso. Yan po. Sangayon po dito sa report ng ABS-CBN, Vice President Leni Robredo's opponents in the May presidential elections could have done away with the theatrics of a pressure and their attempt to make her withdraw from the race for the country's top position, her spokesman said Sunday. Ito na nga po yung panawagan ng joint press con kahapon na dapat si Robredo ay magbaba na lang sa kanyang kandidatura. Ang sabi, who benefits from such theatrics? What is best for the Filipino people? Perhaps silence would have had more depth. At the very least, it would exhibit less self-entitlement, fragility, and toxicity. Barry Gutierrez said in a statement hours after 3 presidential aspirants held a press conference at the Manila Peninsula Hotel in Makati. So, ito pong statement dito, reaction ni spokesman Barry Gutierrez, mga kababayan, ay maanghang. Nagpalata talagang galit po sa nangyaring joint press con kahapon. Kaya dito mga kababayan ay ibig lamang sabihin na sila din mismo mga oposisyon ay watak-watak na. Wala nang malinaw na paggalaw sa kanilang kampanya, ay sira-sira na po. Manila Mayor Isko Moreno Dumaguso, Senator Ping Lacson, and former Defense Secretary Norberto Gonzales issued a statement against Robredo after they asserted their decision to seek the country's highest post amid calls for them to withdraw. Ayun na nga po, pinawi-withdraw nila si Leni Robredo.
Ang tanong ko nga po dito mag-withdraw kaya si BP Lini? Yun po. Oh. Sabi dito, cannot be trusted. Isko Lacson hit Robredo for pulling other presidential bids during unity talks. O yun po yung sinabi ng joint press con kahapon ng tatlong nag-uusap doon. Uulitin ko po, cannot be trusted. Isko Lacson hit Robredo for pulling the presidential bids during unity talks. Dahil po ay di raw mapagkakatiwalaan si Robredo at sa kanyang panlilinlang sa kanyang kapwa presidential candidates. Ayun po yung sinabi. Lini withdraw. Isko calls on Robredo to pull out of 2022 presidential race. Yang sinabi ni Isko na mag-withdraw na lang si Lini sa kanyang kandidatura. Yan po. So, ang sabi, kami ay nagsasanib puwersa upang labanan ang anumang pagtatangka na baluktutin ang totoong pasya ng taumbayan sa pamagitan ng mga galaw ng di kanais-nais sa malayang pagpili ng ating mga kababayan. The candidate said in a joint statement with Dumaguso. Read. We are joining forces against any attempt to influence the people's freedom to choose who they will vote for. Hindi kami magbibitiw sa kampanya. Bawat isa sa amin ay nagpapatuloy ng aming kandidatura. He continued. Yun po yung talagang statement nila mga kabayan. So ang problema dito mga kabayan sa pinanindigan talaga nila na hindi sila bibitiw sa kanilang pagtakbo. Ang hindi nila na alaala dito mga kabayan na itong tinatawag na panindigan na paglaban nila sa kanilang kandidato ay nakakapagbigay ng malaking kawalan. Hindi lamang sa grupo ni Robredo, kundi pati sa lahat ng presidentiable sa opposition. Ay wala man lang umatras sa kanila, nag-withdraw. At lahat sila pare-pareho tatakbo. Di ano pong kinalalabasan noon? Di siyempre, mahina po ang laban. Siyempre, marami sila po Pag ang isang puwersa, nagkaisa, malakas yan. Pero kapag nagkatihati, ang puwersa, ay mahina po yan. Yan po yung ibig sabihin yan. Ganun po kahina. Kaya dito sinasabi natin na talagang mahinang-mahina na itong oposisyon at wala nang kakayahang makahabol pa sa lakas ni Marcos. Ayun po yung nangyayari dito ngayon. Kaya pagpatuloy natin pagbasa. We are joining forces against any attempt to influence the people's freedom to choose who they will vote for. Hindi kami magbibitiw, inuulit ko po, sa kampanya bawat isa sa amin na magpapatuloy ng aming kandidatura. He continued, we will not withdraw. We will carry on with our candidacy. Ayan po. Gutierrez said the camp of Robredo's wishes every candidate who decides to push through the end, only the best. So, yun po sinasabi. Kampo ni Robredo mga kababayan. From the start, it has been the prerogative of every candidate to continue till the end. The same as it is choice of a candidate to disregard service, rally, attendance, endorsements, or any other conventional measure of support, he added.
Former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Robredo led pre-election surveys with double-digit after preference ratings while the 8 other candidates consistently trailed behind him. Marcos maintains lead. Robredo rises in March polls Asia survey. So iyon po yung bagong mga resulta sa survey, mga kababayan, na binabanggit dito. Pero itong reaksyon ng kampo ni Leni Robredo ay medyo mahanghang, mga kababayan, sa tainga. Ibig sabihin, galit po yung kampo ni Leni Robredo diyan po sa joint press conference kahapon. So yan po, mga kababayan, na sa ating video in-upload kagabi ay sinabi po natin doon na ito ay wala ng pag-asa na makahabol pa. 21 days remaining, paano nila hahabulin ito? At anong uring kampanya ang kanilang gagawin? Ayan po. Kasi yung kampanya nila ng opposition, wala namang pagbabago. At wala rin pagbabago. Walang umaatras doon sa kanilang kandidatura. At kahit na mayroong nagkaroon ng pagbabago na halimbawa yung meeting nila kapon sa Manila Peninsula, kung mayroon namang nag-withdraw doon, pagpalagay natin isa na lang ang palalabanin sa opposition, hindi din matyak na itong mga suporta sa mga taong ito ay pupunta sa kanila o susuporta sa isang kandidato ng oposisyon. Malamang ito ay pupunta doon sa kampo ni Marcos. Kaya wala na pong choice dito, mga kababayan. Kaya talagang finish na to, itong laban na ito. Hintay na lang ito sa election day. Yan po yung totoong mangyayari dyan. Bueno, mga kababayan, pwede kayo mag-react dyan. Pansamantala, mga kababayan, ay pag-usapan uli natin itong Okta research survey na dito ay si Marcos ay patuloy po na lumalamang sa survey ito. Ito po, papakita ko sa inyo. Ayan. Yan po yun. So dito, mga kababayan, si Marcos dito ay consistent talaga yung kanyang lead. Bagamat 57% ang nakatala dito sa Okta survey research, mga kababayan, ay doon sa isa last week ay 58%. Pero what is 1%? Difference hindi survey, mga kababayan. Wala pong kaibahan yan. Yung 58, 57, katulad lang po yun sa 5% na bumaba si Marcos noong nakaraang linggo. Kasi nga po yun, dala lang po yun sa, nagdepende lang po yun sa respondents na tinatanong noong nagsasurvey. Itong 57%, wala pong kaibahan yan sa 58%. Actually, doon sa ibang survey talaga, mahigit 60 si Marcos . Ngayon, dito sa survey na lumalabas ngayon, 57%. Majority vote yan pa, mga kababayan. Yung 57%. Leni Robredo, 22%. Dumaguso, 9%. Manny Pacquiao, 7%. Lacson, 4%. Abilia Ernie, 1%. Mangundadato, 0.1%. Di Guzman, 0.1%. Gonzales, 0.001%. So, kung
ang mga opposition ay bumaba na lamang itong mga kulilat sa survey dito. Oh. At suportan na lang nila doon sa kung sinong sanang kasunduan nila na patakbuhin. Medyo maganda pa siguro. Pero para sa aking opinion, wala na pong magagawa ito eh. Kahit na isa na lang ang patakbuhin nila, wala na po ito eh. Kaya dito, ang unang problema dito sa opposition ay hindi sila united. Oh. Ngayon pa lamang, nag-away-away na sila eh. Gusto tatakbo lahat. Kung para sa akin, ako yung isa sa presidential dito, tapos kulilat ako. Give up na ako. Para hindi ako matalo. Yan po eh. Kaya, minsan nakakatawa. Ha? Itong galawan ng mga opposition ngayon. Oh. So yan po yung survey natin na ating nakita ngayon na laging consistent si Marcos. Ayawan ko kung paano nang gagawin ito ng opposition. 21 days ang natitira. At wala pong pagpabago ang strategy ng oposisyon, galawan ng kampanya, kundi paninira. At ang hindi pa maganda rito mga kababayan, itong reaksyon ni Lini ay nagbanta pa na magkakaroon daw po ng people power pagka po siya ay natatalo sa eleksyon. O biro mo naman mga kababayan, yung sinasabi ni Lini. Oh, akala mo naman leading siya sa survey. Kulilat nga sa survey. Tapos lakas pa ng loob na magsasabi na magkaroon ng people power revolution. Magkaroon ng people power. O di, go ahead. Tingnan natin kung sinong maitutulak dyan sa EDSA. Palayo. Magkaroon ng revolution. Pagka sinabayan kayo sa supporters ng Uniteam, baka kayo ay maitulak doon sa kangkungan. Maganda yan mga kababayan, parang paligsahan ng lakas yan. Parang palaro sa EDSA yan, pagka ganyan mangyayari. Ano po ang ibig sabihin nito? Statement ni Lini Robredo na ganito. Ibig lamang sabihin nito mga kababayan ay sinusulsulan siya ng mga kaalyado niyang mga komunista. Diyan sa kanyang likuran. Sige yan niya. Magrevolusyon tayo pag natalo ka. Huwag natin paniwalaan yung sorbe-sorbe dyan. Kasi hindi naman sila naniniwala sa sorbe. Okay, sinusulsulan siya ng mga komunista dyan sa likod niya. O magrevolusyon tayo. O di sige, magrevolusyon. Gawin ninyo. At tatapatan kayo ng Uniteam. Tingnan natin kung sinong may tutulak palabas. Pero hindi ganun mga kababayan. Yun po ay opinion lamang natin. Reaction natin. Para po mas sa pantahan natin yung kanilang mga statement na hindi po maayos. Nasasabihin na mag-people power, magbabanta. Aba, ganyan ba yung klaseng kandidato na suportahan mo? Bagamat abogado, ay makitid ang isip. Laging wala sa loob. Lutang. Yan po mga kababayan. So dito sa survey na ito, na consistent, ang ibig sabihin niya na mayroon na lamang 21 days ang nalalabi, magkaroon na po ng eleksyon. Wala na pong time na ang opposition ay mangarap pa na makahabol. Sa bagay, wala namang bayad yung mga mangarap kayo. Kapag mangarap kayo,
Eh siyempre, lakihan nyo na, wala namang bayad eh. Yan po mga kababayan eh. Eh kung mangarap si Lini, ha? Na siya talaga mananalo, walang problema. Pangarap lang naman yan eh. Pero ang katotohanan dyan, nakikita ng taong bayan kung ano ang ginagalaw nyo, kung ano ang nagiging karakter nyo. Ha? Yan po yung nakikita sa taong bayan sa inyo. Hindi na ninyo maluloko yung tao sa ngayon. Sa mga uri, sari-saring propaganda na inyong ipinapapalabas ngayon. Sipin mo, kampo ni Leni Robredo, papalabas na survey. Binaliktad yung survey dyan. Si Marcos naging 23% na lang. Siya yung nasa 60%. Eh, sinong taong maluluko ninyo dyan? Lalo kayong masisira dyan sa inyong asta na yan. Kaya mga kababayan, hanggang yan lang muna ang ating sasabihin. Hanggang susunod po na video. God bless all.